Akala ko siguro nila porket napakatindi ng kaguluhan dyan sa gitnang silangan, titigilan na natin ang pagsisiwalat ng ating mga magigiting na mandirigma. Kaugnay kung sino nga bang bumulsa sa mga kickback ng mga maanumalyang flood control. Dito sa video na to, Boying Remulla umamin na. At ang interview ho nitong si Senator Mike Defensor dito kay Kadeo Macalma. Pero bago lang na yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga, heto na nga ho ang pinakaabangan ng ating mga kababayan. Boying Remulla nagsalita na ho kaugnay doon sa mga aligasyon na di umano itong si Trililing nakikipagkuntsabahan o nakikipag-usap sa mga taga-ICC noong sinasalansan nila itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte nung nagdantaon. Ito, Remulla nakipagpulong kina Trillanes ICC investigator. So yan na ho mga kababayan. Hindi na ho pwedeng pasinungalingan ni Trililing yan na talagang nga nagkaroon ng group effort sa pagitan ng mga taga-administrasyon, pribadong individual, kasi si Trililing pribadong individual yan. Pribadong individual, di ko alam kung itong si Boying, ombudsman na ba siya noon o sa DOJ pa siya. Diba? Pero ang sigurado ho natin dito, talaga hong merong effort ang pamahalaan para makipagtulungan sa ICC. Ibig sabihin ho, linoko na naman ho, binudol na naman ho nitong si Marcos Jr. ang sambayan ng Pilipino noong sinabi niya na hindi makikipag-cooperate. Kasi ba't ka makikipagpulong kung di mo naman pala kinikilala ang jurisdiction, di ba? Kinumpirma ni Ombudsman Boying Remulla na nakipagpulong siya sa investigator ng International Criminal Court ICC at kay dating Senador Trillanes. Nangyari umano ito noong nakaraang taon matapos arestuhin at dalhin sa ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naku, yari ka dyan, Boying, yari ka dyan, Trililing. Ibig sabihin, group effort is real. Pambihira, paano pa nila i-deny yan? Ang sigurado ho natin dito mga kababayan, nagkaroon ho talaga ng effort ang administrasyon ni Marcos Jr. para makipagtulungan dito sa ICC na to. Yun ho ang sigurado dito. Punta na ho tayo dito kay Kadeo Macalma at dito kay Sister M. Naku, matindi ho ito mga kababayan. Balagbag ho itong interview na to. Game. Mike sir, maganda Mike, po sa good inyo. morning. Ayan, Congressman. Siyan yan. Di Boss kong yan, Lakay, siyan yan. good morning sa'yo. And then, good morning. Good morning. Hindi mo natatanong. Dahil kay Lakay, ilang beses na ako muntik mahiwalay sa asawa. Magandang umaga po sa inyo. hindi nakakalimutan ni Kong Mike Lakay. Oo nga, nakita ko nga to sa golf course sabi dun kay Mrs. Defensor, eto si Lakay, parati ako ito yung tumitira ito. Naman. Lambing lang yun na sec. Ayan. Pero kung Mike, ayan, una po nako ha? Ayan, ayaw kong sirain ng araw po niyo, pero sabi ni Yusek Claire Castro dahil daw sa mga inilabas niyo kaugnay sa mga 18 Marines, para daw kayong si Mawanay na nagbubulid ng kasinungalingan. Ayan, hindi daw po totoo itong mga affidavit ng mga dating tauhan ng Marines at ilang tauhan ng Army, kung Mike Defensor, sir. Yes, well, Lakay, una sa lahat, nung magsalita nga si Yusek Claire Castro, nagulat din ako dahil yun nga, sabi niya yung Ador Mawanay the second, part 2. Alam mo, hindi ako kumikibo dyan sa issue na yan, Lakay, kasi natatawa talaga ako dahil hindi nagkamali sila. Yung kaso talaga na kinasangkutan ko ay yung udong mahusay issue. Kaya si Lacson nga nagsalita, sabi niya, teka lang, ibang issue yan. Yan yung kay Ador Mawanay, nung panahon na yun, si General Victor Corpus, who was then the head of the ISAP, ang siyang nagpresenta ng witness na to. Yung kay Udong Mahusay, ibang issue naman, yung kinasangkutan ko. At totoo naman, kasama ko dun sa Udong Mahusay issue. So kay Yusek Claire Castro nga, sabi ko, siguro dapat maging, sabi ko, di ba, hindi naman Marites, Office of the President yan Yan ay... Ika nga nila, get your facts straight, Ante-Claire. Para hindi ka nasusupalpal nitong si Senator Mike Defensor, di ba? Tayo gumana. Ayun. Malacanang, pag nagsalita siya, di ba, medyo dapat merong, paano ba,
hindi parang chismisan yung kwento. Pangalawa, kay Jose Claire Castro, sa tamang panahon, ipapaliwanag din ng mga sundalo kung ano ba tong issue ng korupsyon dito sa ating bansa. Ano ba yung nakita nila? Kasi every time na may reaksyon ako nakikita sa social media o sa media, tinatanong ko sila, totoo ba itong nangyaring to? Paano ba nangyaring to? At nagpapatunay dun sa mga binabanggit nila. So, tama-tama, pag nagkaroon ng formal hearing sa Senado, sa Kongreso o maging sa Ombudsman, magsasalita sila dito, Lakay, no? And Ma'am Elaine, kung ano talaga yung dalahan ng pera. Kasi isipin mo, nung kinompute nila 100 times, nag-deliver separately. Meron sa Aguado, meron sa Forbes Park, sa McKinley, na sinasabi na, at papatunayan nila na nagkaroon sila ng delivery. At yun nga, siguro ang apila ko na lang kay Jose Claire Castro, kung talagang ang Pangulo, siya naman ang nagsabi, maya naman kayo. At sabi nila, di ba, ang Pangulo nagsimula na ibunyag ang korupsyon dito sa ating bansa, bigyan natin ng pagkakataon. Yung mga nagsasabi na ito ho nangyaring korupsyon. Kasi yung boss nila, sabi nyo, mastermind eh. Ito yung mastermind ng korupsyon sa ating bansa. Ito yung mga bata ng boss nila eh. Ito yung nagdi-deliver para kay Saldico. Humigit kubo lang 90 tong sundalo. Kung ito na, may Saldico na. Sabi nyo, siya yung mastermind ng korupsyon. Ito yung mga tao ni Saldico na nagpapakilala at may delivery ng pera. Ito yung pagkakataon. Malaman talaga natin kung ano ang korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Kung Mike, nabanggit nga po natin kanina, tinawag kayo ng Malacanang na Dormawanay 2.0 at parang binabanggit din po na bahagi ng isang destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong mga nangyayari ngayon na isiniwalat nitong 18 Marines at dati pong mga sundalo. Paano nyo naman po mapapatunayan kung na ang inyo pong pagtulong sa grupo ay totoo at hindi po para sa tinatawag na political o personal agenda? Sa totoo, Ma'am Elaine, may personal agenda ako. Totoo, umamin ako. May personal agenda ako. Okay po. Dahil sa nangyari kay Sergeant Cutesa. Okay. Nung baba si Sergeant Cutesa, ang sabi, Master Sergeant Orly Gutesa, tignan mo tong mga sinamahan mong grupo, di ba? Hindi ka nila iniwan, di ka nila iiwan. Yan ang ating sigurado dyan. Itong si Kong Mike, di ka iiwan nito. Pero yung mga pinaglingkuran mo, na tinulungan mo mag-deliver na sandamukal na pera, ayun. Ngayong mga panahon na to, ginawa ka ng sinungaling, tapos ngayon tinatago ka. Diyan pa lang ho, sa pagtago nila dito kay Master Sergeant Orly Gutesa, alam na ho natin kung sino ang nagsisinungaling at nagsasabi ng totoo. magsasalita sa Senado, nung una, proteksyon ng Marines, tapos di ba later on, sinabi ko na illegally detained. Meron akong ebidensya para ipakikita na talagang nagkaroon ng problema si Sergeant Cutesa. Nung nagsalita ako noong Nobyembre at sinabi kong pakawalan nyo na yung tao, kasi napapirma na nila ng retraction. Ang sinasabi ni Sergeant Cutesa dun sa pinirmahan niya, hindi totoo nagdi-deliver ako ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At pinangakuan ako ng pera ni Senator Marcoleta at ni Secretary Defensor. So, kaya nung malaman ko itong Marines na to, hindi ako papayag na mangyari sa kanila yung nangyari kay Sergeant Cutesa. Yun ang aking personal agenda. Proteksyonan yung pamilya nila, kinakailangan maproteksyonan. Kinakailangan maproteksyonan yung bawat isa, yung seguridad ng mga sundalo. Saludo Kong Mike. Kung ang tanong nila ay, at anong sinasabi nila, nagsisinungaling yung mga sundalo, bibigyan nga nila ng pagkakataon. Tingnan nila ano yung mga sinasabi. Ilagay nila sa tamang proseso. Kasi ang nangyari sa bansa natin o dito sa mga investigasyon, pagka nagsabi ka ng totoo at nakita mo at parang kontra sa kanila, ayan na, kulong na. Ayan na, nawala na. No, si Sergeant Cutesa. So, ang tanong nga sa akin itong mga sundalo, pero kamusta ba si Sergeant Cutesa? Sabi ko, hindi ko talaga alam. Ang pagkakaalam ko sa ngayon, maayos naman kasi nagkaroon ako ng mensahe galing sa pamilya. Pero nung nawala siya, talagang hindi ko alam kung anong nangyari. At ayoko mangyari yan kay Cutesa sa mga taong to. So, kung nag-recant po pala talaga siya, gumawa siya ng letter si Sergeant Cutesa? Meron Yes, mga- nag-recant daw. Hindi pa yun mamili na. Pero hindi pa lumalabas.
binidyo pa daw nila. Mm. Ah, okay. Mhm. Pero hindi pa Oo, lumalabas kaya yan, nung- Kong. Wala pang nagkaroon ng nilalabas, video Kong? sa tina- Pero hindi pa lumalabas Ano, yung hindi pa lumalabas yung report na nag-recant na itong si siya. Gutesa. Oo. kasi inunahan ko na kaya hindi na nila nilabas Ah, ganun ba? Oo. Ah, okay. Mm-mm. Kasi Napanis na. ano nga, Mhm. Lakay, Pangit yung dating, meron pangit. akong nakuhang meron akong ebidensya. Siguro sa tamang panahon ilalabas ko na nagkaroon ng pag-uusap na narinig ko na sinabi ni Gutesa na vinidyo pa siya, nakapirma pa siya. Ayan. Ang sabi po ni Yusek Clara Castro Kong Mike, lousy script, hindi pang award winning. Hindi malinis. Alam mo na may kasinungalingan. lousy Lousy script na po script. ang ginawa ninyo. At nung Sabado, sa executive session dito sa DCRH, sabi ni Ombudsman Boying Remulla, yun daw po nga affidavit ng dating mga Marines. Bakit na po, John, imposible daw po na magkakasama sila sa isang pagkakataon. So dapat daw ay hindi joint ang affidavit. Dapat daw po ay Separado. Kasi hiwalay o imposible isa-isa na naman siguro. daw na Oo. magkakasama sila na nag-deliver. Anong magiging epekto nito ngayon, Kong Mike, sir? Napakaganda nung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla kasi ang ginawa naman ni Attorney Levy, ibinigay sa kanya, sinulat yung liham at ibinigay yung joint affidavit. Ang napakaganda nung binanggit ni Ombudsman Remulla na itama, di ba? Kasi mula sa Ombudsman, sinabi kung pwedeng imbestigan dahil dapat palalimin yung investigasyon dito. Maraming na-involved doon na talagang nasa ilalim ng Ombudsman. Siyempre, pagdating kay Pangulo, hindi naman talaga pwedeng imbestigan ng Ombudsman yun. Pagdating ng COMELEC, no, may mga ganun Pero as an investigative body, pwede niya tingnan talaga yung mga iba pang pangalan na nandun. Kung talagang tutotohanin na. Ngayon, mula doon, i-file talaga yung tamang kaso kung nakikita ng Ombudsman. Pero kung titingnan mo naman Lakay, at saka mamilin yung affidavit, nakita ko rin, ano naman nakagrupo Kunyari, kami, kung sino man yung nag-involve, nag-deliver kay ganito. Tapos merong isang namang grupo, kami naman ang grupo na nag-deliver kay ganyan. So, pagkakatiwalay, iba-iba naman yung sinasabi lang pinagsama-samahan nilang delivery ng pera. Pero maganda naman yung sinabi ni Ombudsman Boying, kung talagang nakikita niya dapat tira-tira rin ng maayos at detalye, yan. Talagang inaasahan natin na talagang may kakasuhan tungkol dyan. So, pwedeng baguhin po yung affidavit ng 18 Marines sa Kong Mike. Yes, Lakay. Kasi ang ginawa naman doon, hindi naman actual filing Sinulat kay Ombudsman Remulla na ito po yung affidavit ng mga tao. So, batay sa kanilang investigasyon, kung pinatawag nila at nakita nila na, sige, ito hiwalay natin, tapos kesa i-file. Di ba parang siya ang fiscal ngayon ng Ombudsman dito sa kasong to. Dahil nga ito yung mga involved, ang mga tao ng gobyerno. At yan, Lakay, maganda yan. Ayan. Kong Mike, meron ba kayong planong i-destabilize ang gobyerno? Ayan. Ito yung daw timing Alam mo, Lakay, dito sa sitwasyon na to, hindi mo na kailangan i-destabilize ang gobyerno Sana ang nagdi-destabilize sa kanyang sarili. Kaya ako, yung sinasabi destabilization, hindi Ang sinasabi ko nila at ang hinahanap natin katotohanan, babalik ako dun sa kwento. Nung SONA, ang sabi ni Pangulo, haya naman kayo, imbestigahan. Yan. Yung pala, nung sumabog na investigasyon, hindi pala nila kontrolado. Ang dami pa ng mga hindi alam ang dulo. Ngayon, sinabi na, si Saldico, ang mastermind, kakasuhan si Saldico, papauwiin sa Pilipinas. Ito yung mga bata ni Saldico. Nandito na. Di ba kailangan nila yung ebidensyang yun? Nung nakita nila, para naman yung kwento noong, hindi siguro nila nagugustuhan yung ibang kwento, hindi na naman pwede. So, paano na yan? Nakikita ng taong bayan Naririnig, nakikita, napapanood, nababasa. Kaya makikita mo talaga yung mga salita ng maraming tao na grabe. Ibang klase ito. Ngayon lang nakakita ng ganitong korupsyon. Maging na kayo sa marami nating kaibigan
na mga dating cabinet o mga dating kongresista na napapakaabot eh. Ngayon lang nakita yung ganito kalawang, sistematiko at katinding korupsyon sa ating bansa. At totoo, yung destabilization galing sa kanila. Pag tinanggal mo yung PhilHealth budget, kinuha mo at nilagay mo sa flood control, pag napunta siya ng ospital, at walang ayaw kunyaring gamutin yung anak ko, walang pondo. Isa pa, Yung Metro Manila Subway na alam niyang matatapos dapat, kinuha mo yung pondo at nilipat mo sa flood control, wala ka nilagay sa subway, na ngayon na delay na, nakikita ng tao yun. Yung sa Cebu, nilagay nila ang biggest allocation ng flood control sa Cebu. Wala naman, hindi pala priority ang Cebu sa baha. Bigla nagkaroon ng bagyo, nagpaha sa Cebu. Nakita ng mga tao na, may flood control pala dito, dapat bilyon-bilyon. Nakikita ng tao, hindi ako nagdi-destabilize. Sila nagdi-destabilize ng gobyerno. ayan, dapat nga ngayon nag-expose ka ng ganito, dapat nagtutulungan para matukoy kung sino talaga ang mga Tama, involved, oo. mastermind, Ganda ng Kong Mike. Ang ganda ng punto nitong si Kadeo Macalma, may nag-expose, dapat ang administrasyon niyan, imbis na batikusin, dapat tulungan na bigyan ng proteksyon, alalayan, lahat ng tulong na maibibigay dito sa mga individual na to na sinasabi nila, alam nila kung sino ang mastermind, dapat tumulong ang administrasyon. Tama naman si Deo Macalma. Kadeo Macalma. Yes, lakay eh. Yun na nga, para bang anong nangyayari, pag okay, pag gusto nila, pwede, pagka hindi pwede. Ang daming sinabi ni Sergeant Cotesa, ang daming sinasabi ng mga sundalo sa ngayon. Si Saldi ko nga, kinasuhan na nga nila dahil daw dun sa Mindoro. Hindi ba pwedeng i-trace yun na, baka naman yung source ng Mindoro na korekto, kanino napunta yung mga pondo sa mga security niya. Kaso nga, yung sabi nga ni Yusek Claire Caso, lousy yung script ni Mike Defensor, sabi niya, di ba? Tingnan mo naman yung script nila. Di ba mas lousy yung nangyayari sa script nila? And maging ang Iglesia ni Cristo na mismo bilang institusyon. Bago. Ulit. Di ba ang hiningi namin, maging transparent, maging makatotohanan, ilabas sa taong bayan yung nangyari. Pagka yung script ng gobyerno o ng administrasyon ang susundin, may mga edited, may mga tinatago. Yan ang hindi dapat. Ayan, yan nga ang nakapagtataka din, Kong Mike, kung naalala mo, noong mga 1983-86, ang Cardinal Sin ang matapang, ang Catholic Church. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo na ang matapang ngayon. Dati ANC tahimik, pero sila ang nagsasalita na rin ngayon, Kong Mike, dahil sa mga grabing corruption. Yes, lakay totoo, no? Parang pati sa, di ba, pati yung paano yung galaw sa media, paano yung galaw sa simbahan, marami nagkikwento, di ba, parang paano yung dati nung 1986 at nangyari ngayon. At nagpapasalamat nga ako sa iyo, Lakay, at kay Ma'am Elaine na may mga katulad nyo pa na namamahayag na talagang hinahanap ang katotohanan. Pinapakita sa taong bayan yung katotohanan. Binibigyan ng edukasyon yung katotohanan. Kami naman dito sa DCRH, Kong Mike, sabi nga ni Secretary Sal Panelo. Ang kagandahan ng DCRH, Kumisan, hindi naman sa pagano sa ibang istasyon, hindi siya bias. Ayan. Kami open lahat, Kong Mike. Bukas para sa lahat. In fairness, yung DCRH na yan. Pero lang doon sa programa ni Boying Remulla. Na gusto Pero magpahayag. pero ang tanong, Ano naman talaga, kinakausap nila lahat ng gustong magsalita. Mike, ayan, yung daw ba na sinakyan ng mga Marines ay nakapangalan daw kay Mrs. Defensor. Kasi lumalabas yun, Kong Mike. Yung ano na yun. Yes, Lakay and Elaine, sabi ko nga, pag nakasuhan, di ba, Lakay tama, sa kanya nakapangalan, di ba dapat siya makulong pag nakasuhan? Papakulong mo si Mrs. Papakulong mo sis. Hihiwalayin ka ng tuluyan yan. Hindi na sila kayong dahilan yan, Kong. Ayan. Pero kidding aside, Kong Mike, isa. So ngayon, ito bang mga Marines ay willing ba humarap sa Senado sa Blue Ribbon Committee para maisiwalat kung ano ang kanilang nalaman, kung sila ba ay peke, lousy script yan, o totoo yung kanilang mga sinasabi?
At hindi binayaran. Yes, ako tingin ko talaga dapat, no, dapat talaga iharap. Alam mo na kay may mga ilan tayong kongresistang tumatawag. Sabi, "Uy, Mike, parang ikaw ata." Sabi ko, hindi ako involved. Hindi ako involved dun sa mismong sa mismong paggawa ng affidavit. Wala akong hindi ko tumutulong diyan. Tumutulong ako sa kanila ngayon na lang nung lumabas sila. Kaya totoo 'yun, yung sasakyan, totoo. Inaalalayan ko sila. Pero yung paggawa ng mismong affidavit, wala ako. Ngayon sabi ko sa kanila, pag lumabas itong mga sundalo at i-test ninyo yung mga sinasabi, kasi sabi, hindi totoo, hindi ko na. Sabi ko, teka lang, pakinggan nyo muna kasi baka, alam mo, may ano lang kayo, tinanong ko paano ba yung nangyari dun sa townhomes ni Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magdadala sila ng pera. Sabi ni Speaker Martin kay Saldi ko, bigyan mo ko ng ganito karaming mga folder, envelope. Tapos magpupuntahan siguro doon yung mga kongresista, maaring Pasko, o maaring, di ba, pagka may break, nila. Tapos, Nagsusot ng Amerikana. Alam niyo nagsusot ng Amerikana pagka break. Oh. Pagka nagpapaalam sa speaker. Oh. Akala ko barong-barong lang. Pwede barong ka lang naka-Amerikana ka na. so, yun ang sinasabi ko na itong mga taong to hindi nagsisinungaling. Kung papaharapin ninyo, haharapin lahat. Yun na nga lang, kasi parang sinabi, bakit wala ako ganito, hindi daw sa involved sa kahit anong ganito. Sabi ko, hindi ko alam talaga Pero wag niyo i-test yung katotohanan dito dahil baka mapahiya kayo. Baka sabihin ng sundalo, di ba ho nung panahon na to, nagdala kaming envelope doon sa townhomes, lumabas kayo, dala ninyo. Baka totoo yun. Diba? Kayo, Bakit daw ang mga binabanggit ng mga Marines ay yun daw po mga nag-imbestiga sa impeachment, yung katulad ng Quadcom. Ayan, kaya galit na galit din si Congresswoman Laila De Lima. Kasi kasama siya. Kasama siya, si Congressman Abante. Ayan, Joel Chua. Yan, magandang tanong yan, Lakay. Bakit pa yung mga nandun ang nakasulat o yung mga personalidad? Kasi hindi nila kilala lahat. So yung mga sikat, kilala nila. O siguro yung taga-probinsya nila, kilala nila. Kaya nga ang sabi ng mga sundalo, pag nagkaroon ng hearing sa Kongreso at pinatawag sila, matuturo pa nila yung iba. Kasi hindi nila kilala lahat syempre yung mga sikat, nakita nila yung mukha, ito nagpunta, ito ganito. Okay. So, Congressman Mike, ano ang susunod yung hakbang ngayon? Ayan, mukhang kakasuhan pa yata kayo. Kukunin ko na rin itong pagkakataon na to na imbitahan kayo at ang DCRH. Kasi ang mga sundalo, talagang haharap sila sa media para matanong ninyo direkta. Ayan, Itong mga particular na kaso. So, hindi pa ayusin lang kasi may mga security problems din sila, not problems, concerns na kailangan pang ayusin. Kasi alam mo, Lakay, nung nag-press con sila, sinundan sila. Kaya nga sinasabi, yung kotse ni Mike Defensor nandyan. Kasi sinundan sila. At alam naman nila sinundan sila. Dahil may mga training din to mga to. So, itong darating na linggo, harap sila sa media, makakausap nyo ng direkta kung ano yung mga sinabi na tungkol dito. Ano bang balak sa darating na panahon? Siyempre, inaasahan natin ang ating gobyerno, ang institusyon ng gobyerno, ang Senado, ang Kongreso, Ombudsman, na talagang bigyan nila ng atensyon itong mga sinasabi na sundalo. Tingin ko, hindi lang yung mga sundalo o tayo ang involved na bigyan nila ng atensyon at pag-aralan yung mga sinasabi, kundi ang buong bansa. Ano ang katotohanan sa mga bagay na to? Ano itong mga pondong to? Ito ba'y resulta ng korupsyon? Bigyan natin ng talagang pagkakataon na alamin ang katotohanan. Alamin yung lalim ng nakawan, sistematikong nakawan na nangyari at naganap dito sa ating bansa. Teka, isa na lang po. Lakay, Opo, isa na lang. Meron pa nga bang susunod na 10 Marines na magte-testify din? sa aking pagkakaalam, Lakay, meron. Kasi alam mo, Lakay, kung ilan sila, 90. Dami dami naman. pala. Grabe naman. Nagulat din nga ako, sabi ko, ganyan kayo, ganyan karami ang tao ni
Congressman Saldico? Sabi ko po, 90. Wow. Kaya may susunod pa at ako naman natutuwa dahil sabi ng mga sundalo nung unang alam ko kausap na nila si Attorney Levy, hindi ko sila kausap. Ang sabi daw ng mga sundalo nung mag-usap-usap sila, tayo nga nagsundalo, mamamatay para sa bansa. Di ba maraming mga naging kalaban, yung buhay natin nakataya, ialay natin. Ngayon sabi nila, nakita natin may mali eh. May nakita natin may nakawan. At makakatulong tayo na malaman ng taong bayan yung nangyaring nakawan. Kung buhay man ang katapat nito, sundalo tayo at labanan natin yan. Ayan. Kung Mike to sir, maraming salamat. Talaga ng mga nakakabilib yung ika nga katapangan ng ating mga mandirigma no, na tayuan na kung ano ang tama ngayong mga panahon na to. Lalo na't napakarami ho natin problema. Hindi lang ho dito sa flood control. Isa pa huya ang problema natin dyan sa gitlang silangan yung ating mga OFW. No? Sa kabila ng napakaraming issue na kailangan natin talakayin, ito ho talagang issue na to ang hindi talaga dapat nating bitawan. Itong issue ng mga maanomalyang flood control. Kasi, kumbaga ngayong mga panahon na to, talagang ang administrasyon, talagang ikakapitalize ho nila ang mga kaganapan na yan sa gitnang silangan. Kung anong issue pang pwede nilang mapangtakip dito sa issue ng mga anomalyang flood control. Ang hindi ho nila maintindihan, kahit anong gawin nilang pagtatakip, hindi ho mangyayari yan sa ayaw at sa gusto nila. Pag-uusapan ng sambayanan kung sino nga ba ang nakinabang doon sa daang bilyong ninakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino noong 19 Congress. Nung pumasok ang administrasyon itong si Marcos Jr. Kaya naman para sa lahat na nakikibaka para malaman o magkaroon ng kaliwanagan dito sa issue ng kickback na to, palakpakan ho natin yung mga individual na yan. Una na yan, siyempre si Congressman Mike Defensor, Senator Mike Defensor, palakpakan ho natin. Senator, siyempre, hindi naman ho tayo ika nga papayag na maging ano yan. Ito, tanungin na lang ho natin yung ating mga kasamahan dito sa PH Update. Sang-ayon ho ba kayo na tatakbo lang itong si Kong Mike bilang isang congressman o kung ano pa mang pwesto sa pamahalaan? Kasi kung tayo tatanungin, Senator ho talaga dapat ang nitong mama na to. Kasi nakita nyo naman ho kung anong klaseng senador ang meron tayo ngayong mga panahon na to. Yung komposisyon ng Senado, kumbaga, hindi ho talaga paborable sa sambayan ng Pilipino. Nakita nyo ho kung paano tignan o timbangin itong mga senador na to, especially itong si Ping Lacson. Yung pagsasalita ng mga tauhan itong si Saldico. Dapat sana moto proprio, wala nang privilege speech, wala nang resolution, di ba? Disentimano pagkasabi ng mga Marines na meron silang nalalaman, wala nang maraming cheche-bureche. Diretso na, rekta na, mag-imbestiga ka na, mag-schedule ka na, kausapin mo na si Senate President dahil panibagong development to. Kasi madali lang naman yan. Kung nagsisinungaling yung mga Marines, malalaman natin yan. Pero yun na nga mga kababayan, imbis na yun ang mangyari, iba ho ang ginagawa ng Senado ngayong mga panahon na ta. Kaya kung tayo tatanungin, isa sa mga kandidato natin ng pagkasenador, itong si Congressman Mike Defensor, kasama ang maisog Vic Rodriguez, itong si Attorney Jimmy Bondoc, itong kung tatakbo si Pastor Kibuloy, why not, di ba? Susuportahan pa rin ho natin yung mga yan kasi nakita ho natin ang kanilang dedikasyon at pakikibaka at talagang yung yung kanilang ginagawa para sa sambay ng Pilipino at hindi sa kapakanan ng mga iilang politiko. As always, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas. Saludo. Senator Mike, palakpakan natin. Sir Mike. You.